Sigurado ka ba na dito ka bababa, ineng? Pwede naman kitang ihatid pa sa unahan. Medyo masukal kasi ang lugar na ito. Uwi ka ng driver. Ayos lang po. Dito lang talaga ako. Giit niya. Ay malamang. Engkanto pala itong pasahero ko. Bulong ng mama. Agad na itong lumayo. Samantalang nagmamadali naman si Melissa na marating ang mansyon na sinasabi ni Tia Eli niya. Wait naman kasing jeep na yun. Niligaw pa ako. Kinulang tuloy ang pamasahe ko. Reklamo niya habang naglalakad. Malinaw naman sa kanyang utak ang binigay na instruksyon sa kanya ng tiya. Pagkababa sa crossing lanay, ay sasakay pa ng tricycle patungo sa loob ng sitio Abanayog. Hindi niya nakalang isang probinsya rin pala na napakalayo sa sibilisasyon ang angka na kanyang pagsisilbihan. Dire-diretso lang ang kanyang lakad. Mga 3:00 na iyon ng hapon. Unti-unti na niyang nasilayan ang mga kabahayan. Napahanga siya sa mga taga-roon. Liblib na iyon ang parte ng isang baryo. Subalit mansyon ang kalaki na mga kabahayan. May nakasalubong siyang isang lalaki. Suot nito ang sombrerong Amerikano na kulay puti pa. Maging ang suot nitong kasuotan ay sinuunang damit ng mga Amerikano. Napakunot ang kanyang noo. Dahil wala naman siyang nakita na ganong kasuotan sa kasalukuyan. Napag-iwanan ba ng panahon ang sityo na ito? Mukha namang yayamanin ang nakatara dito Tanong niya sa kanyang sarili. Napatanong pa siyang muli sa kanyang sarili kung naliligaw ba siya. Ngunit hindi siya nagkamali sa address na ibinigay ng kanyang Tia Eli. Kung hindi nga lang sa kasabikan na makita ito, hindi na siya pupunta. Lalo na at nag-aalangan ang kanyang ama. 9 na taon na rin hindi nakauwi sa kanilang lugar ang kanyang tiya. Ang buong akala ng buong pamilya ay napaano na ito. 1980 nang magpaalam ito sa namayapa ng Lola Nieves niya na magtrabaho sa lungsod. Ayaw sana itong payagan dahil maayos naman ang kanilang pamumuhay doon sa probinsya. May malawak silang palayan at maisan. May kapehan rin sila na abot hanggang 1 hektarya na taon-taon nilang inaani. Ngunit nais nito na maranasan ang buhay sa lungsod. Pinayagan na sumama sa isang kaibigan. Ngunit anong taon na? 1989 na. Ay saka lang ito himalang sumulat sa kanila. Kaya sa kasabikan niyang makita ito, ay nagpaalam siya sa ina at ama na puntahan ito para magtrabaho na rin. 2 taon na siyang tambay dahil ayaw siyang pagtrabahuin ng ama. Ayaw na nitong maulit ang nangyari sa bunsong kapatid nito na si Eli. Mabuti na lang sumulat ito. Kaya malaking bagay iyon sa kanya dahil masisilayan niya ang ganda ng lungsod. Ngunit bakit makalumang probinsya itong kanyang napuntahan? Maging ang mga estilo ng bahay ay malalaki nga, ngunit makaluma naman. Ang iba ay abandonado na. Malayo-layo na rin ang kanyang nilakad ng muli ay may makasalubong siya. Tinanong niya ito sa address ng kanyang Tia Eli. Subukan mong tanongin dyan, yung bahay na may gate na Rias Bakal. Turo nito sa isang malaki at halos nilulumot na sa sobrang kalumuan na gate at maging ang bahay. Ang tiyan niya ay 1 siglo na ito buhat ng itinayo. May 2 palapag at napakalaking bahay iyon. Malamang ay nasa 200 square meter ang buong kabahayan. Ang lawak ng buong bakuran ay abot ng nasa 1,000 kwadrado.
Grabe naman. Hindi man lang ba naisip ng boss ni Tia Elay na pinturahan itong napakalaking bahay na ito? Grabing pamumuhay dito. Pati pintura hindi nauuso. Wika pa niya sa kanyang sarili. Hinanap niya kung saan ang doorbell. Ngunit pati ito ay mukhang hindi rin uso sa lugar na yon. Ano ba to? Mabuti pa ang mayamang sendero sa aming probinsya. May doorbell. Saka laging bago ang pintura sa bahay. Aniya. Sisigaw na sana siya nang biglang may nagsalitang matanda sa kanyang harapan. Halos takasan siya ng kanyang katinuan sa sobrang pagkagulat. Lola naman, saan kayo galing at bigla na lang kayong sumulpot sa harapan ko? Tanong niya rito. Hawak ang kanyang dibdib. Nakita kitang nakatingala sa bahay. May kailangan ka ba? Tanong nito. Kayo pala ang amo ng Tia Elay ko. Kaya naman pala. Aniya. Kaya naman pala ano? Makaluma wala po daw niya. Inggara naman po ng suot niyang bestida. Mukhang kasuotan ng rena. Bakit ka narito? Pag-iba nito ng tanong. Sabi daw kasi ng Tia Elay, kailangan daw ng katulong ang kanyang amo. Kaya ako ang kinuha niya. Medyo matagal na rin buhat nung umalis siya. Hindi pa po siya nakakauwi kahit minsan. Kwento niya rito. Isang naka-uniforme na pangkatulong ang lumapit sa kanila. Habang papalapit ay unti-unti niya itong namumukhaan. 9 na taon na ang nakaraan. Ngunit hindi pa rin siya makalimot dito. Tia Elay? Sigaw niya. Melissa, ikaw na ba yan? Opo, Tia. Ako ito. Nako, dalaga ka na nga. Opo naman, Tia. Ang tagal mong nawala, Tia. Oy, kamusta sila nanay? Ngayon, matanda na. Kwento niya. Biglang sumingit ang babaeng matanda sa kanilang pagitan. Pasyokin mo nga muna yung pamangkin mo para makapag-usap kayo na maayos doon sa loob ng bahay. Utos nito sa kanyang Tia Elay. Salamat po, mahal na Rena. Winona. Siya na po ang sinasabi kong pamangkin ko. Ani ng kanyang Tia Elay. Tumango lamang ito at ngumiti. Hala, Rena? Saang bansa ba tayo, Tia? Kunot noong tanong niya. Ngumiti lang ito habang binubuksan ang gate. Nauna na ring naglakad ang matanda sa loob ng malaking bahay. Tia, bakit Rena? Tanong niya muli dito. Malalaman mo rin. Halika na. Dadalhin natin yung gamit mo sa loob ng servants quarter. Masayang wika nito. Pagkatapos nilang ihatid ang gamit ay diretso na sila sa loob ng malaking bahay. Nagulat siya dahil sobrang ganda ng loob. Halatang alaga sa linis. Dahil wala siyang nakikita kahit kaunting alikabok. Ang mga nakadisplay na bulaklak sa kanilang flower vase ay mga sariwa at napakabango at ang titingkad ng kulay. Marami ka palang kasama dito, Tia Elay? Tanong niya nang makitang may 3 pang naka-uniforme, nakatulad sa Tia Elay niya. Pagtanto niyang napakayaman ng angkan ng kanilang amo. Elay, kainin mo muna ang iyong pamangkin. Utos ng Rena. Langaning ngiti ang ipinukol ng Tia Elay niya habang ginihan siya nito patungo sa kusina. Melissa, wag na wag kang kumain ng pagkain itim dito ha. Bulong nito sa kanya. Ano yun, Tia? Pusit ba? Sabadista pala ang amo nyo, pero bakit ba naghahanda ng ganong pagkain? Hindi pusit. Walang sabadista dito kaya makinig ka sa mga bilin ko sa iyo. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng kanyang tiyak. Ngunit tumango siya upang hindi na ito mag-alala pa. Hindi siyang halata sa mukha nito. Hindi na rin niya iyon binigyang pansin. Pagkarating sa mesa ay bumungad ang napakaraming pagkain. Ngunit iilan lang ang hindi kulay itim.
maging ang mga prutas na nasa gitna ay mga itim din. Biglang pumasok sa kanyang utak ang isang bagay. Ang madalas kwento noon ng kanyang lola. Ang tungkol sa mga engkanto. Napatingin siya sa kanyang tiya. Ngunit hindi niya ito makausap dahil nasa harapan nila ang reyna na nakaupo na rin sa mesa. Ibig sabihin ay sabay nila itong kakain. Naguguluhan siya kung bakit bigla na lang pasulpot-sulpot ang reyna. Kanina sagit, ngayon sa pagkainan. Kumpirmadong nasa mundo siya ng mga engkanto. Ilang sandali pa ay naroon na ang buong angkan ng reyna. May 3 anak itong mga prinsipe. Matanda na rin ang hari. Hindi rin niya alam kung saan ito dumaan at kung saan ang mga ito galing. Paglingon niya ay nakaupo na ang mga ito sa mesa. Sige na, Eli. Upuin mo na ang iyong pamangkin. Kumain na tayo. Utos ng reyna. Bigla siyang umikot at nagtago sa likuran ng kanyang tiya Eli. Hindi ako kakain, tiya. Huwag niyo na akong pakainin. Mabilis na sagot niya. Nagulat ang mga ito sa naging sagot niya. Isa sa 3 prinsipe ang tumayo at nilapitan siya. Sa prinsipe Amhel na siyang pinakamasungit sa lahat. Kumain ka. Ayaw at sa gusto mo. Kakain ka. Galit na utos ng prinsipe sa kanya. Huwag mong pilitin, Prinsipe Amhel. Bawal sa batas natin ang sapilitang pagkainin ang mga mortal. Hayaan mo sila ang pumili. Saway ni Prinsipe Arturo. Lagi ka na lang pabida, Prinsipe Arturo. Ano? Nangangarap ka na magustuhan ng isang mortal. Ang mga katulad nila ay napabagay lang na maging taga-silbi sa atin. Galit na wika na Prinsipe Amel. Tumigil kayo. Alam niyong ayaw ko sa lahat ay ang nagbaba ngayon sa harap ng hapak. Prinsipe Amel, Arturo, umupo na kayo. Kumain na tayo. Maring utos ng hari. Umupo lang sila sa harap ng mga ito. Kahit isang pagkain ay wala silang ginalaw hanggang sa magsalita si Reyna Winona. Kaya ako nagdagdag ng isang taga-silbi dahil nalalapit na ang piyesta. Kailangan ng maraming tagapagsaluno sa mga importanteng panauhin sa araw ng piyesta. Wika ng Reyna. Reyna, gusto ko si Melissa na maging personal na tagapangalaga ko sa araw ng aking kompetisyon. Wika ni Arturo. Walang problema. Gawin mo na lang siyang personal mong tagapangalaga habang buhay. Marami pang parating. Wika ng Reyna. Hindi komportable si Melissa habang nakaupo sa harap ng angka ng engkanto. Naguguluhan siya bakit siya pinapunta para ng tiya Eli niya. Kung alam nitong hindi pala iyon mga normal na tao. Matapos kumain ng buong angkan, naiwan silang dalawa. Nagtaka siya kung paanong naubos ang mga iyon ang nakahain na napakarami. Gayong 5 lang ang mga ito. Kung sa kanila iyon na mga mortal, kaya 30 kataong makakaubos ng ganoon kadaming pagkain. Yung naiwan lang ay ang buong lechon na pabo at may puting kanin rin. Kumain ka na, Melissa. Pwede nating kainin ng ganito. Huwag lang ang itim na kanin at ulam. Uwi ka ng kanyang tiya Eli. Tiya, ano ito? Diba? Mundo ng mga engkanto ito. Mga engkanto sila. Tiya, bakit pati ako? Tanong niya sa kanyang tiya. Mahabang kwento kung bakit ako napunta sa mundong ito, Melissa. Alam mo naman na ikaw ang pinakamamahal kong pamangkin, Melissa. 9 na taon akong nakulong dito at ayaw nilang pauwiin. Kaya naghanap na lang ako ng paraan para mapadalhan ka ng sulat. Para mapuntahan mo ako. Gusto ko na rin sana silang makita lahat. Pero wala na akong ibang magawa pa.
kasi kumain ako ng itim na pagkain. Wala na akong pag-asa na makauwi pa sa ating mundo. Kung pwede lang na ibalik ulit. Kung pwede lang na mailuwa ang pagkain na iyon. Pero ikaw, may pag-asa ka pang makabalik sa mundo ng mga tao. Ikaw ang magpapaalam sa kanila na nandito na ako. Kahit nalulungkot dahil malayo kayo, ayos lang dahil buhay pa rin ako. Ba't hindi nila ako minamaltrato dito? Mahabang kwento ng kanyang tiya. Hindi niya alam kung nanaisin pa ba niyang umuwi, kung maiiwan naman ang kanyang tiya Elay. Nagpatuloy silang kumain hanggang sa makatapos. Elay, pinatatawag si Melissa ng prinsipe? Biglang tawag ng isa sa mga kasama nilang katulong. Agad tumayo si Melissa sa takot na mapagalitan. Huwag kang matakot kay Prinsipe Arturo, pamangkin ko. Siya ang pinakamabait sa lahat. Bili ni Elay sa kanya nang patungo na siya sa sinasabing kwarto nito. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Magaan lamang ang trabahong kanyang pasukin kung tutuusin. Ngunit ang isiping ibang daigdig yun ay hindi niya lubos maisip kung paano kumilos. Kahit pa sinabi na rin sa kanya ng kanyang tiya Elay na pareho lang ang pamamaraan ng pamumuhay ng engkanto at tao. Ayon na rin dito ay may masasama at mabuti rin at hindi siya dapat mag-alala. Nasa mabuting mga kamay sila. Nakita na niya ang kwarto ng prinsipe na nagpatawag sa kanya. Nakapaskil ang pangalan nito sa pintuan. Agad siyang kumatok at nagulat siya nang tila isang automatic kong ang pintuan. Bumukas agad ito sa 3 katok na ginawa niya. Dahan-dahan siyang humakbang papasok. Bumungad ang mukha ng prinsipe na nakaupo sa mesa at may hawak itong panulat na tinatawag na ploma noon. Gawa sa mahabang balahibo ng manok. Sa gilid nito ay tinta at ang paperos na siyang tawag sa sinaunang papel. Masyadong makaluma ang mga gamit sa mundo ng mga engkanto. Pakaramdam tuloy ni Melissa ay bumalik siya sa sinaunang sibilisasyon. Melissa, biglang pukaw ng prinsipe sa kanya. Ayoko matakot ka sa aming angkan. Gusto kong malaman mo na hindi kami masama. Ang gusto lang namin ay mamuhay ng normal, katulad niyong mga mortal. Pero nakakatakot ang ibang katulad niyo. Masyadong mauboso. Ang iba ay ginagawang alaga ang katulad namin. Kinukulong gamit ang karunungan na mayroon sila. Ako, bilang isang prinsipe ng mga engkanto, isa ako sa mga tagapagligtas ng mga kagaya kong kinukulong ng mga tao sa inyong mundo. Layunin namin mamuhay ng mapayapa, ayon sa buhay na ibinigay sa atin ng mga kapangyarihan. Pareho lang naman tayo na nilikha niya. Bakit kailangan maging abusado ng iba? Mapahanga siya sa kakaibang prinsipyo ng nilalang na kanyang kaharap. Hindi niya akalaing totoo ang kwento tungkol sa mga engkanto. Ngunit mas nagulat siya dahil sa nalalaman tungkol sa buhay na mayroon ito. Akala niya ay basta lang nabubuhay ang mga ito, kung saan lang nakatira. Hindi niya akalaing organisado rin ang mga ito. Kung hindi niyo kinukulong ang mga katulad namin, ano pala ang ginawa niyo kay Tia Elay? Bakit 9 na taon siyang naging tagasalbi niyo? Hindi man lang siya nakauwi. Alam niyo bang miss na siya ng buong pamilya? Ipagpaumanhin mo, Melissa. Nung panahong napunta si Elay sa aming mundo, nasa mga kamay siya ng mga itim na engkanto. Sinugip namin siya pero nakakain na siya ng pagkaing pang-immortal. At batas ng aming mundo na kapag makakain na ng pagkaing para lamang sa mga immortal, ay magiging katulad din namin. Nakiusap siya na isa sa pamilya niya ang makasama niya rito.
Kaya nagbigyan na namin. Mahabang kwento ng prinsipe. Kung ganoon, may pag-asa pa akong makabalik sa aming mundo. Kasi hindi ako kumain ng itim na pagkain. Iiwanan mo ulit si Eli dito. Nasa iyo naman ang desisyon. Malungkot na wika ng prinsipe. Bigla rin siyang napaisip. Hindi niya alam kung ano ang magiging desisyon. Masyadong mabilis lahat ng pangyayari. Huwag kang malungkot. Malaya ka pa rin makauwi sa inyo. Wika niya ng prinsipe. Salamat, mahal na prinsipe. Walang anuman, Melissa. Huwag kang mag-alala. Ang naiwan mong pamilya sa inyong mundo ay hindi namin pababayaan. Patuloy ang pagpapadala namin ng biyaya, katulad ng aming ginawa noon pa man sa pamilya ni Eli. Napakunot ang kanyang noo. Paanong nagpapadala gayong mahirap pa rin sa daga ang buhay ng kanilang pamilya. Kahit minsan, hindi nakatanggap ng pera o anuman ang Lola Nieves, galing sa pinagtrabahoan ni Tia Eli. Imposible ang sinasabi mo, Melissa. Buwan-buwang nag-iiwan ng ginto ang aming mensahero para iyon sa buong pamilya niyo. Natahimik si Melissa. Sa lahat ng kanilang pamilya, ang Tio Amber lang niya ang naging mayaman at nakapagpatayo ng mansyon sa gitna ng kalupaan na dapat ay paghati-hatian pa nilang magkakapatid na 6. Ngunit noong ma-hospital at naging kritikal ang kanilang Lolo Bigod, bigla nitong pinili lahat ng parte ng mga lupa ng kapatid para madugtungan ang buhay ng kanilang lolo. Ngunit sa kasamang palad ay pumanaw pa rin ito. Naiwang lubog sa utang ng pamilya, ngunit ang Tio Amber niya, nakakapagtakang biglang mas naging mayaman pa. Hindi man lang nito magawang lingunin silang mga pamilya nito na hirap sa buhay. Bagos ay maganda ang pakikutungo nito sa ibang tao. Lalo na kung kapareho nito na mayaman din o pareho ng uri ng pamumuhay. Sa maikling salita ay tumaas na ang antas nito sa pakikipaghalubilo. Ayaw na nito sa kanila na pamilya nito, lalo na at mahihirap. Bakit natahimik ka? Tanong sa kanya ng prinsipe. Si Tio Amber, siya lang ang naging mayaman sa aming angkan. Posible kayang siya ang lihim na nakakatanggap ng sinasabi mong ginto. Tapos, binubulsa lang niya para sa sarili niya. Kung gusto mong lamin, handa kitang ihatid sa inyo. Pangako mo lang na magiging tikom ang bibig mo tungkol sa kung ano ang nakikita mo dito sa aming mundo. Maging sa amin na rin. Pangako, mahal na prinsipe. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Wika pa ng prinsipe. Na mga sandaling iyon ay pinuntahan niya ang kanyang Tia Eli at kwento lahat ng kanyang nadiscover. Nagpaalam rin siya dito at nangakong babalik. Katapos maisaayos ang lahat. Mag-iingat ka kay Kuya Amber. Nakalimutan mo ba na isa siyang kriminal? Bilin sa kanya ng kanyang tiyang Eli. 6 na taon siya nang patayin ng kanyang Tio Amber noon. Ang sariling tiyuhin lang din. Dahil lang sa nakawalang kalabaw nito na nangalab ng tanim nitong mais. Huwag kang mag-alala, Tia Eli. Lagi akong maghahanda. Kaniya. At nagpaalam na para umalis. Inatid pa siya ng prinsipe sa kalsada kung saan ay dinadaanan ng mga tricycle. Usahan mong nakamata lang ako sa'yo sa pagkakataong ito. Bilin ito. Mungaw siya kahit medyo alanganin siyang makaintindi kung ano ang ibig sabihin nito. Ilang sandali pa isang tricycle ang dumaan. Agad niya itong pinara. Himik lang ang driver na tila ba takot nang magsalita. Hanggang sa marating nila ang terminal ng bus.
Nagtaka siya dahil bigla nitong pinaharurot palayo ang tricycle. Hindi pa man siya nakaabot dito ng kanyang pamasahe. Sinubukan niya itong tawagin pero hindi na ito lumingon pa. Isang matanda sa kanyang likuran ang nagsalita. Bakit parang takot yun sa'yo? Saan ka ba galing, ineng? Tanong ng isang matandang babae. Sa sitio Abanayog po ako galing, Lola. Nako, malamang. Inakala niyang engkanto ka. Natahimik siya nang sabihin iyon ng matanda. Hindi niya akalaing naging bantog na ang sityo na iyon bilang lugar ng mga engkanto. May mga tao kasi na hindi alam kung paano kilalanin ang tao sa engkanto. Kahit sa ilalim ng ilong malalaman mo naman. Kita mo itong sa ilalim natin ng ating ilong, ineng. Dito pa lang malalaman natin na hindi normal na tao ang ating kasalamuha kung wala silang linya. Kwento nito. Tumangulang siya dito. Ikaw, halatang normal na tao ka. Gandang bata mo nga eh. Buti na lang talaga, hindi ka doon napaglaruan ng mga engkanto. Simpleng ngiti lang ang ginawa niya sa bailing. Napakahamahiyain mo pa namang bata. Sa susunod, mag-iingat ka sa ganong lugar. Bihira na lang ang nakatira dyan dahil sa dami ng kababalaga na bumabalot sa lugar na yon. Wika pa nito. Nang makita nito ang signboard ng isang bus na papalapit, kaya nagpaalam na ito sa kanya. Nako, ineng, nandyan na pala ang bus na papunta sa amin. Mauna na ako ha. Mangulang din siya ulit. Tahimik siyang nagabang ng bus pauwi sa kanilang probinsya. Makaraan ang ilang sandali, nilula na siya ng bus patungo sa kanilang probinsya. Pupuntahan niya ang kanyang tiyo Amber. Kailangan nitong ibalik lahat ng ninakaw nito para sa buong angkan. Melissa, mabuti at umuwi ka na, anak. Naku, parang kailan lang. Isang buwan na pala buhat nung araw na umalis ka. Alam mo, sobrang nakakapanibago, anak. Lalo na at unang beses kang nawalay sa amin. Nag-iisang anak ka pa naman. Si nanay talaga. Ang bilis ko lang naman doon. Tsaka, kaya ako umuwi ngayon dahil may kailangan akong asikasuhin. Tungkol saan, anak? Tungkol sa yaman na ibinul sa lahat ni Atiyo Ambernay. Kailangan niyang ibalag iyon dahil kung hindi, kaparusahan ang kakaharapin niya. Anong ibig mong sabihin, Melissa? May utang mga tayo kay Tiyo Amber mo. Kalimutan mo na ba? Nay, hindi niya yaman iyon. Para sa atin lahat ng iyon, dakilang magnanakaw siya. Naguluhan ang kanyang mga magulang, kaya kwento niya rito lahat. Nagtaka ang kanyang mga magulang. Napagkamalan siyang nababaliw at ayaw maniwala. Lalo at nabanggit niya ang mga engkanto. Anak, nagpunta ka ba talaga sa Tia Eli mo? Bakit parang nakadroga ka? Nag-aalalang tanong ng kanyang ama. Sumama ang kanyang loob sa ama dahil hindi siya nito magawang paniwalaan. Ngunit patunayan niyang totoo ang kanyang sinabi. Ginawa niya sa kanyang bag ang ilang ginto na bigay ng prinsipe sa kanya. Heto tay, nakikita niyo ba ito? Bigay ito ni Prinsipe Arturo sa akin. At higit pa dito ang binibigay nila kay Tia Eli noon. Pero kinangkam lahat iyon ni Tio Amber. Hanggang ngayon, siya ang may hawak sa pinapadalang ginto sa bahay ni Lola Nieves. Dahil sa pilitan nilang inangkin ang bahay ni Lola at pinilabas na pambayad iyon sa utang sa kanya. Ngunit ang totoo, ayaw niyang may ibang pupunta sa bahay ni Lola upang walang ibang makakuha ng mga giginto kundi sila lang ng asawa at mga anak niyang gahaman. Mahabang litanya niya. Anak, hindi natapos ng kanyang tatay ang sasabihin nito. Dahil sinapawan niya agad. Hindi ka ba nagtataka, tay? Paano sila nakapagpatayo ng mansyon sa gitna ng lupang dapat sana ay para sa lahat ng angkan natin? Ngunit naging kanya lahat dahil sabi niya, binili niya iyon kay Lola.
para sa ospital nito kay Lolo. Pati ang bahay. Saan siya kumuha ng ganun kalaking pera? Sabay sa pagbili niya ng lupa ay nagpatayo kaagad siya ng mansyon. Hindi lang dito, mayroon pa sa baryo. Dahil para sa mga anak niya. Kagaling naman. Saan galing ang milyones niya? Nag-iisip pa kayo, Nay? Tay? Biglang naguluhan ang kanyang mga magulang dahil sa kanyang sinabi. Naintindihan niyang mahirap paniwalaan dahil noon pa man ay ayaw nang maniwala ng kanyang ama sa mga elemento. Ngunit patutunayan niya iyon. Pupuntahan niya ang bahay ng kanyang lola Nieves. Ayon sa oras at araw na sinasabi ni Prinsipe Arturo. Pero bago ang lahat, inaabot muna niya sa kanyang ina ang mga gintong nasa kanyang mga kamay. Sige na tay, ibenta niyo ni nanay ang mga ginto sa sanglaan sa bayan. Gusto kong makapagpatayo rin tayo ng malaking bahay at tindahan. Hindi man kasing laki ng mansyon. Basta komportable kayong natutulog sa gabi. Alanganin man ay tinanggap pa rin iyon ng kanyang mga magulang. Basta anak, hindi mo ginawang magnakaw ha. Nay Cora, kailan niyo po ba ako tinuruan maging masama? Nakalimutan niyo po ba kung paano niyo ako pinalaki? Nagkatinginan ng mag-asawa. Humingi ng paumanhin si Aling Cora sa kanya. Maging ang kanyang ama ay nahabag ang kalooban nang sabihin niya iyon. Sige na tay Domeng, Nay Cora. Punta na kayo ng bayan. Utos niya sa mga ito. Nang makaalis na ang mag-asawa ay sinamantala niya ang pagkakataong iyon. Agad siyang pumunta sa mansyon ng kanyang tiyo Amber. Alam niyang hindi siya welcome doon. At baka nga pagtabuyan pa siya, ngunit susubukin niya pa rin. Himala, bakit napadalaw ka, Melissa? Akala ko ba ay sinundan mo si Eli sa lungsod? Tanong ng tiya Salvacion niya, ang asawa ng kanyang tiyo Amber. Mismo tiya, yung totoo niyan. Kararating ko lang at utos sa akin ng boss ni tiya Eli. Natanungin kung sino ang tumatanggap ng ginto na pinapadala niya sa kanyang mensahero dito. Kahibangan, Melissa. Sinong niloloko mo at sinong maniniwala sa inyo? Sa ganyang tanong mo. Yun nga rin ang naisip ko, tiya. Pero natanong ko rin sa aking isip. Kung hindi ba nagtataka ang mga tao sa baryong ito? Kung saan galing ang yaman mo na ipinagpatayo ng dalawang magkasabay na mansyon? Masyadong atat eh. Anong ibig mong sabihin, Melissa? Galit na tanong nito. Ngunit ang nginginig na ang mga kamay habang nakahawak sa binubuksan nitong gate. Hindi man lang siya pinatuloy kahit sa bakuran man lang nito. Biglang may bumusina sa kanyang likuran. Nang lingunin niya ito ay nailing siya at napatawa ng pagak. Iba talagang nagagawa ng pera ano? Ang problema, hanggang kailan lang ba ang yamang hiram lamang? Tanong niya sa kanyang tiya habang naglalakad sa tabi ng gate. Dumiretso naman ang kanyang tiyo na nagmamaneho ng bagong bili nitong kotse. Hindi man lang nga siya nito nagawang sulyapan. Ayusin mo ang tabi ng dila mo, Melissa. Para kang walang panag-aralan. Pinaghihirapan namin lahat ng meron kami. Giit ni Aling Salvacion. Ilang sandali pa ay nasa likod na nito ang kanyang tiyo Amber. Anong ginagawa niyan dito? Tanong nito sa kanyang asawa. Hindi ko alam. Nababaliw na yata ang batang ito. Sagot nito. Huwag niyong hintayin na si Prinsipe Arturo ang sisingil sa inyo ng mga bagay na bigay niya. Hindi ko alam kung anong kaakibat noon. Anong pinagsasabi mong baliw ka? Umuwi ka na. Hindi tanggap dito ang mga may sayad. Umuwi ka na. Bilis. Siya! Ang tataboy ng tiyo niya. Halos hindi siya makakurap sa sobrang pagkagulat sa ugaling ipinakita ng kanyang tiyo. Naalala niya noong kabataan niya. Mahal na mahal siya nito. Madalas pa siya nitong kargahin kahit malaki na dahil iyakin talaga siya noon. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lang ang pagbabago ng kanyang tiyo. Napakalayo na nito sa dati. Impluwensya kaya sa asawa
o impluensya ng biglang yaman. Walang paalam siyang umalis. Dala ang sama ng loob. Mas nilamon na nga ng masamang pag-uugali ang kanyang tiyo Amber. Gusto pa sana niyang bisitahin ng iba pa niyang mga tiyo at tiya. Kaso ay masama na ang kanyang loob. Hintayin na lamang niya ang kanyang mga magulang. Ilang oras din siyang naghintay bago dumating ang mga ito. Sobrang aliwalas ng mukha ng kanyang ina. Buong buhay niya ay noon lang niya nakita ito na ganoon kasaya. Sinulubong niya ang mga ito sa bakuran ng bahay. Melissa anak, sobrang laki ng halaga ng gintong dala mo. Bungad sa kanya ng ina. Sabi na sa inyo na eh. Totoo ba talagang galing sa engkanto ang yamang ito anak? Na nakakasalamuha mo sila? Tanong namang Doming. Tay, naging tagasalbi ako ng mga engkanto. Si Tia Elay, nandun siya at ngunit hindi kagaya ko na malayang makakauwi anumang oras. Anong ibig mong sabihin, Melissa? Ang tanong ni Mang Doming. Kumain siya ng kaning itim, tay. Kasi noong panahong iyon ay inosente pa siya. Wala siyang alam sa ganong batas na mga engkanto. Ngunit ako, mabilis niya akong inabisuhan. Kaya niya ako pinapunta roon. Dahil namimiss na niya tayong lahat. Dahil siyang iparating na maganda ang buhay niya doon. At patuloy ang kanyang sahod na dinadala ng mensahero sa mismong bahay ni Lola. Yun nga lang at napunta lang sa gahaman na Tiyo Amber. Hindi makasagot ang kanyang mga magulang. Alam niyang unti-unti na niyang napaniwala ang mga ito. Huwag kang mag-alala anak. Kung totoo yung sinasabi mo, tiyak ako na may sisingil din sa kanila. Karma na ang sisingil sa kasamaang ginawa nila. Kanin ng kanyang ama. Ngunit gusto pa rin niyang mapatunayan ng dalawa niyang mata. Nang sumunod na araw ay kabilugan ng buwan. Yun ang oras ng pagdating ng sugo mula sa kaharian na Rena Winona. Nakiusap siya sa ama na samahan siya nito sa bahay ng kanilang lola. Anak, maghahating gabi na. Kaya nga po tay, hating gabi dinadala ng sugong mensahero ang mga ginto na bigay ng kaharian para sa pamilya ni Tia Elay. Patutunayan ko sa iyo na totoo lahat ng iyon. Dahil sa kanyang pakiusap, ay napilitan ng kanyang ama na sumama. May kalayuan ang bahay ng kanyang lola Nieves. Nasa 1 kilometro pa yata ang layo nito mula sa kanila. Pagkarating nila sa bahay ay naghintay muna sila ng ilang sandali. Nagkabli sila sa malaking puno ng mangga. Madilim ang lilim niyon, kaya walang makakakita sa kanila. Hindi pa man sila nagtagal doon, ay may namataan na silang nilalang. Bigla na lang sumulpot sa hagdan ng bahay. Nakita mo yan, tay? Yan na yata ang mensahero. Ganyan ang kasuotan ng mga lalaking engkanto sa kaharian ni Rena Winona. Sigurado ka ba, Melissa? Opo, tay. Sigurado po ako. May nilapag itong isang supot. Kulay itim iyon sa kanilang paningin. Nang mawala sa kanyang paningin ang nasasabing nilalang, ay patakbo nilang nilapitan iyon. Mama ang kanilang hinala. Iyon ay isang supot. May kalakihan at mabigat ang laman. Nang buksan iyon ni Mang Doming, ay nalula siya sa laman ito. Tumikinang sa liwanag ng buwan ang ilang mga diamante. Mayroon ding mga ginto. Anak, hindi ko akalaing totoo ang sinabi mo. Kung ganun ay nasa kamay nga nila ang aking bunsong kapatid. Opo, tay. Ngunit maayos ang buhay ni Tia Elay doon. Kaya huwag kang mag-alala, tay. Ang supot na ito ay kukunin natin para ipamigay sa 4 niyo pang kapatid. Hindi lang sila Tiyo Amber ang may karapatan sa yamang ito. Sumang-ayon sa kanya ang kanyang ama. Pauwi na sila nang maalala ni Melissa ang bili ni Prinsipe Arturo. Nilingon niya ang hagdan at sinilip ang lilim niyon. Naroon nga. Nakita niya ang isang maliit at makapal na salamin. Iyon ang naging portal ng mensahero. Kaya doon nito direktang iniwan ang nasabing yaman.
Agad niya itong kinuha. Simula ngayon, Tay, tayo ang hawak ng portal ng mensahero para sa bahay na niya ito diretsong iwanan ang yaman. Nang sa ganun ay maayos na maihati sa inyong magkakapatid. Maliban kay Tio Amber na matagal nang tinatamasa ang yamang ito. Sigurado ka, anak? Sa atin na agad diretsong iwanan ang yaman. Dahil dyan sa salamin na yan. Opo, Tay. Hindi na rin maghihirap ang mga kapatid niyo. Tsaka, may pagkakataon pa tayong tumulong sa mga kababaryo nating mahihirap. Tama. Yan din ang nasa isipan ko, anak. Sagot ni Mang Doming. Umuwi na sila at pagdating sa kanilang bahay, ay tinago nilang ng maayos ang supot upang hindi mawala. Babahagi iyon ni Mang Doming sa kanyang mga kapatid. Kinabukasan din iyon. Ngunit madaling araw pa lang nang bulabugin sila ni Mang Amber. Nagwala ito sa bakuran ng kanilang bahay. Agad binuksan ni Mang Doming ang bintana. Ano problema ba? Galit na tanong ni Mang Doming dito. Huwag kayong magbaang-baangan. Alam ko na may kinalaman kayo sa nangyari. Bakit? Anong nangyari, Amber? May namatay ba? Ano? Anong mga pinagsasabi mo? Baang-maanga ni Mang Doming. Huwag mo nga akong galitin, kuya. Galit na asip nito. Lumapit si Melissa sa tabi ng kanyang ama. Umiti siya ng mapang-asar sa kanyang Tio Amber. Mukhang nakakabaliw para sa iyo ang nangyari at sobrang pagkagalit mo, Tio. Sabihin mo kung ano ang problema. Hayop ka, Melissa. Ibalik mo ang yaman na para sa akin. Ha? Saan galing? Ang yaman niyo ay hawak niyo lang. Wala kaming alam dyan. Kaya aga mo namang nambulabog. Papatayin ko kayo. Oras na hindi niyo ibabalik ang yaman na kada buwan kong tinatanggap. Saan naman galing yun, Tio? Wala kang karapatan na tanungin pa ako. Ibalik niyo ngayon din ang yaman ko. Ang yaman na sinasabi mo ay kay Tia Elay. Hindi iyon para sa'yo. Para sana sa magkakapatid, ngunit gahaman ka. Kaya wala ka ng karapatan pa sa mga darating pang yaman na sinasabi mo. Lakas loob na wika ng Melissa. Sa galit nito ay bumunot ito ng baril. Itinuon iyon kay Melissa. Ngunit hindi siya nayanig sa pananakot na iyon. Ilabas niyo, dahil kung hindi, bibilang ako ng 3. At ipuputo ko talaga sa bungo mo ang baril na ito. Sige lang, iputok mo lang, Tio. Buong tabang niyang hamon dito. Nahak, tama na. Ibigay niyo na lang para wala ng gulo. Pakiusap ni Aling Cora. Hindi, Nay. Nasa panig tayo ng katotohanan. Hindi tayo dapat matakot na panindigan iyon. Isa! Sigaw nito. Hindi sumagot si Mang Doming. Lalo naman si Melissa. Hindi rin sila napatinag. Nakatayo lang sila sa harapan nito. Dalawa! Sigaw ulit nito. Taman lamang silang nakatitig sa hawak nitong Decalibre 45. Sasambitin na nito ang pangatlo. Nang biglang tila nanigas ang mga kamay nito. Hindi nito maigalaw iyan. Saktong parating ang asawa nitong si Tia Salvacion niya. Marantang lumapit at umikot ito sa harap para hawakan ang kamay nitong nahirapan sa pagbuhat ng baril. Ngunit sa di nila inasahan, ay biglang nakalabit nito ang gatilyo ng baril. Saktong sa mukha iyon ni Aling Salvacion tumama. Tago sa utak nito sa likod. Salvacion! Tawag ni Mang Amber sa asawa. Nahihirapan din itong umupo para tulungan ang asawa. Mabuti na lang at dumating ang isa pa nilang kapatid na si Mang Diego. Ganitong tinulungan ang kapatid na may sakay sa kotse nito. Na makahumang mula sa pagkagulat. At saka lang din bumaba ng bahay si Mang Doming para tulungan. Maging si Aling Salvacion upang maisakay at madala ang mag-asawa sa ospital. Pagkarating doon ay agad ang mga itong inasikaso. Si Aling Salvacion ay kinakailangan pang i-ICU dahil sa tindi ng pinsala. 50-50 ang lagay nito. Ngunit dahil sa pera,
ay kaya ng pamilya na bayaran lahat ng doktor at machine na kailanganin. Nang dumating ang panganay na anak ng mga ito, may milyon agad ang inilabas na pera para sa kailanganing operasyon ng inang matindi ang tama ng bala sa muka. Kumatos pa ito, kaya galit na galit ang anak na panganay nito at sila mang Doming ang sinisi. Kung ano ang mangyari sa aking ina, pananagutin ko kayo. Galit na wika nito. Tommy, mamo ang bumaril Eustakio. Huwag mo kaming sisihin dahil kung tutuusin, silang sumugod sa bahay at nang akusa ng kung ano-ano. Buong tapang na sagot ni Melissa. Hindi na ito sumagot sa kanya. Nagpaalam na siya tumuwi kasama ang tiyo Diego niya. Sabahin mo na tayo diretso ha, tiyo. May malagang bagay tayong dapat pag-usapan. Kanya rito. Nagtanong ito kung tungkol saan. Ngunit sinabi niya na ang tatay na niya ang magpapaliwanag. Tinawag ni Mang Doming lahat ng kapatid at dinala sa kanilang bahay. Doon ay pinakita nito ang isang supot na halos nasa 2 kilo ang bigat. Subalit mga diamante ang laman. Saan galing ito? Gulat na tanong ng mga kapatid ng Mang Doming. Kwento lahat ni Melissa sa mga ito. Simula umpisa. Halos hindi makapaniwala ang magkapatid. Umiyak ang mga ito sa pangungulila kay Eli na kanilang bunso. Huli man nang madiscover nila ang pagiging gahaman ng kanilang Kuya Amber. Subalit hindi maialis sa kanilang isip na magiging maginhawa ang kanilang buhay dahil kay Eli. Ngunit kapalit naman ito ay ang habang buhay nitong panunungkulan sa mga engkanto sa kabilang mundo. Hindi man lang sila mabigyan ng pagkakataon para makausap at mapasalamatan ang kanilang bunso. Matapos maibenta at mapaghatian ng magkapatid ang pera, ay nagpaalam na siya sa kanyang ama at ina na bumalik na sa kanyang tiya Eli. Nag-aalala ang mga ito na baka hindi na siya makabalik pang muli. Nay, tay, magtiwala kayo sa akin. Alam ko ang ginagawa ko. Ngunit sana manatiling sekreto ng ating pamilya ang tungkol sa mga engkanto na nagbigay ginhawa sa ating buhay. Bilin niya sa mga ito. Basta anak, mangako ka na babalik ka sa atin. Pangako yan, Nay. Huwag kang mag-alala. Mababait sila. Diin pa rin niya. Matapos mapapayag ng kanyang mga magulang, ay bumayahe na siya pabalik sa nasabing lugar. Malungkot niyang ibanalita sa kanyang tiya Eli ang tungkol sa ginawa ng kanyang tiyo Amber. Hindi rin ito natuwa sa ginawa ng kuya nito. Kahit pa naawa ito sa sinapit at pagkalagay ng buhay ng Kuya Amber nito at ng Ate Salvacion sa peligro. Sana lang madugdugan pa ang kanilang buhay at sana kapag nabigyan sila ng pag-asa na mabuhay ulit, sana magbago na sila at huwag nang maging gahaman pa. Panandalian lang naman ang kanilang buhay. Bakit kailangan maging madamot, maging tuso? Malungkot na wika ng kanyang tiya Eli. Hindi ko rin maintindihan, tiya. Pero siguro, nanibago sa yaman. Minsan na rin kasi kaming nakaranas sa pagdidildil ng asin. Kaya lang sobra naman ang pagiging gahaman nila. Hindi natapos ang kanilang pag-uusap nang ipatawag siya ni Prinsipe Arturo. Hindi niya alam kung ano ang kailangan nito. Ngunit malamang ay may iuutos ito. Magpapasalamat na rin siya dito dahil sa ginawa nitong kabutihan sa kanya at sa buong pamilya. Malayo pa lang siya ay sa kanya na agad ito nakatingin. Matamis ang mga ngiti. Kaya napangiti na rin siya dito. Magandang araw, mahal na Prinsipe. Bago po ang lahat ay gusto ko muna sanang magpasalamat sa lahat ng kabutihan mo sa akin at sa buong pamilya namin ni Tia Eli. Napakabuti niyo po sa amin.
Utang namin sa iyong angkan ang kasaganaan na tinatamasa ngayon ng aming pamilya. Litanya niya. Yaman din lang na napag-usapan natin ang utang na loob na yan. Pwede kaya makiusap ako sa'yo? Oo naman, Prinsipe Arturo. Ano po ba yon? Diretsahin na kita, Melissa. Ano po yun, mahal na Prinsipe? Gustong gusto ka na Prinsipe Amel, ang aming bunso. Sa katunayan ay masama ang loob niya sa akin dahil nakuha ko agad ang loob mo. At lalo pa siyang nagalit ng pauwiin kita. Pinakala niyang hindi ka na babalik. Umpisa nito, bigla siyang kinabahan. Ayaw niyang magkaroon ng manliligaw na engkanto. Hindi maaari. Gusto pa niya makauwi sa kanilang mundo. Pasensya na, Melissa, pero nakikiusap ako sa iyo para sa ikakasaya ng kapatid kong bunso. Aralin mo naman siyang mahalin kahit magkaiba kayo ng katauhan. Diretso ng pag-iusap ni Prinsipe Arturo. Hindi siya nakaimik. Bukod sa pagkagulat ay nagaluhan na rin siya. Hindi niya inasahan na iyon ang bubungad sa pagbabalik niya sa kaharian. Masungit lang yun si Prinsipe Amel, pero kapag nakilala mo na siya ng lubos, tiyak akong magugustuhan mo rin siya. Ani pa rin ang prinsipe. Iusap, Melissa. Sige na naman. Pumayag ka na. Uwi ka pa nito. Wala siyang magawa, kundi ang pumayag na rin. Kahit pa napipilitan at naguguluhan pa rin. Nahihiya rin siyang tumanggi. Pagkatapos sila nitong ulanin ng biyaya. Nang mapapayag siya nito ay sobrang tuwa ng prinsipe. Agad nitong tinawag sa Prinsipe Amel. Tila nagtataka pa ang prinsipe habang papalapit sa kanila. Anong kailangan mo, Kuya Arturo? Tanong nito. Ipasyal mo itong si Melissa. Dalhin mo siya sa lungsod upang makita rin niya kung gaano kaganda ang ating mundo. Ano, Kuya Arturo? Bakit ako? Hindi ako bodyguard mo para utusan na ilibot at ipasyal itong babae mo. Nakaramdam ng hiya sa Prinsipe Arturo sa naging asal ng kapatid. Nagulat rin si Melissa at hindi inasahan ang kagaspangan na iyon ng bunsong prinsipe. Nagtaka pa siya dahil hindi naman ito kakitaan ng pagkagusto sa kanya. Napakasungit pa rin ito, gaya ng unang araw na nakilala niya ito. Napagtanto niyang ito talaga ang ugali ng prinsipe, kaya mahirap na iyong baliin pa. Amel, huwag ka naman ganyan sa harap ni Melissa. Ito na nga nilalapit. Hindi ko inutos na ilapit mo ko sa kanya, kuya. Problema sa'yo, kuya. Lagi kang pabida. Uwi ka nito sabay alis. Kapwa nagulat sila ng maiwan. Kala ko ba gusto ako ni Prinsipe Amel? Bakit ganun? Tanong niya sa kanyang sarili. Pasensya ka na, Melissa. Pwede bang tulungan mo ako makuha ang loob niya? Nakala kasi niya na nililigawan kita. Paliwanag ng prinsipe. Tinuruan pa siya nito ng paboritong pagkain ng prinsipe. Niluto nila iyon, pati binigay sa prinsipe. Alanganin pa siya nitong pinapasok, matapos marinig ang kanyang boses. Prinsipe Amel, huwag na po sanang maging mainit ang ulo mo sa akin. Nag-aalangan niyang sabi dito. Saka wala pong espesyal sa pagitan namin ni Prinsipe Arturo. Isa lang po akong taga-silbi dito. Wika pa niya. Masama itong nakatitig sa kanya. Wala akong pakialam sa inyo. Asik nito. Natahimik siya habang napapikit ang mga mata sa takot. Tila nakonsensya rin ito nang makita ang kanyang reaksyon. Pasensya na. Sambit nito sabay kuha nito ng mangkok na may lamang pagkain na niluto niya. Napabuga siya ng hangin. Mukhang maayos na ang ulo nito. Prinsipe Amel, baka gusto niyong mamasyal sa labas.
pwede kitang samahan. Sabi kasi ni Prinsipe Arturo, simula ngayon, ay ako na ang bago mong taga-silbi. Bakit hindi ka na sa kanya? Hindi ko po alam. Pagsisinungaling niya. Kahit pa alam niya na ang lahat. Umismi dito. Ngunit wala pa rin itong pagtutol ng sabihin niyang siya ang bagong taga-silbi dito. Tara, samahan mo ko. Uwi ka nito. Sumunod lang siya dito hanggang sa makalabas sila ng kaharian. Sakay sila sa magarang kotse. At hindi niya alam kung saan ang kanilang tungo. Basta may kalayuan din iyan. Nang tumigil ang kotse ay inikot niya roon ang kanyang tingin. Napakunot ang kanyang noo. Sako pa ba ng inyong kaharian ito? Tanong niya rito. Hindi ba halata na sumundo na tayo ng mga tao? Kaya pala, anya na namamangha sa paligid. Lagi ka ba dito? Medyo madalas rin, nung buhay pa si Dahlia. Sino siya, mahal na prinsipe? Hindi niya napigilan na tanong. Espesyal sa akin. Naku, ayan naman pala Prinsipe Amel, ligawan mo na. Wala na siya. 5 taon na ang nakaraan. Bigla siyang natahimik at tagulak. Bungagala niya ay buhay pa ito. Humingi siya ng paumanhin sa prinsipe. Tumangaw lamang ito. Nasa ilalim sila ng isang malaking puno ng balete na kaupo. Isa yata iyong mamahaling resort. Iilan lang ang naroon at madalas ay mga dayuhan. May mga palaruan malapit sa kanila, ngunit walang tao. Wala ring mga kabataan. Marahil ay weekdays iyon, kaya walang masyadong panauhin. Maya-maya pa ay, hindi pa ba tayo uuwi pa rin si Amel? Tanong niya rito. Tulala pa rin ito. Napakalalim ng iniisip. Alam mo bang sasama na sana sa akin si Dahlia noon? Umpisa nitong magkwento. Umangaw siya nang humarap ito at tumitig sa kanyang mga mata. Nalaman ng kanyang ama, kaya hinarang kami. Dinala siya sa albularyo at nilagyan ng kung anong bagay. Kaya hindi na ako makalapit. Hindi na rin ako makikita ni Dahlia. Kahit 10 metro lang ang layo ko sa kanya. Hindi niya ako maririnig. Nawalan kami ng koneksyon hanggang sa magkasakit siya dahil ayaw nang kumain. Sa akin nila sinisisi lahat. Mahabang kwento nito. Paumanhin Prinsipe Amel, pero kasi ang mga katulad nyo ay kinakatakutan ng mga tao. Bukod doon ay salot ang tingin nila sa mga kagaya nyo. Nagbibigay ng sakit at naghahatid ng malas. Hindi totoo yan. Alam ko, Prinsipe Amel, isa ako sa magpapatunay. Dahil naging maayos ang buhay ng aking angkan dahil sa inyo. Kaya maraming salamat sa inyo, Prinsipe Amel. Ngumiti ito sa kanya. Napatango sabay tapik ng kanyang balikat. Tinignan niya ang kamay nito na nakatapik sa kanyang balikat. Nagtaka siya. Gusto nga kaya talaga ako ng lalaking ito. Parang niloloko yata ako na Prinsipe Arturo. Anya sa kanyang sarili. Ilang sandali pa ay niyaya na siya nitong bumalik na. Dahil patakip silim na rin. Maya-maya lang ay mag-iikot na ang security guard ng resort. Baka magtaka ito kung bakit naroon pa siya at parang baliw na nagsasalita sa kawalan. Alam niyang siya lang ang nakakakita kay Prinsipe. Dahil nasa mundo sila ng mga mortal. Dating sa kaharian, ay diretso na ang prinsipe sa kwarto nito. Samantalang naiwan siya sa harap ng hardin. Dahil naaaliw siyang pagmasdan ang mga matitingkad na kulay ng mga bulaklak. Hindi niya namalayan ang paglapit ni Prinsipe Arturo. Kumusta naman ang pamamasyal niyo? Tanong ng prinsipe. Nandyan ka pala. Hindi agad kita napansin. Medyo ayos lang. Anya, at ngumiti lang din ito.
Akala ko ba may gusto siya sa akin? Parang naka-stuck naman yata siya sa kanyang nakaraan. Niloloko mo yata ako, Prinsipe Arturo. Hindi, totoo talaga. May gusto siya sa'yo. Magtiwala ka lang. Mabilis na depensa nito. Hayaan mo, balang araw sinasabi ko sa'yo. Aamin din yan. Wika pa nito. Tumango lamang siya. Malapit lang ang loob niya sa mga prinsipe. Ngunit alam niyang hindi niya ito gusto. Normal na tao pa rin siya. At kung may pangarapin man siyang makasama habang buhay, iyon ay ang mga normal na tao rin. Subalit kung kailangan din niyang magbayad ng utang na loob dahil sa tinatamasa ngayon ng kanyang angkan na masaganang buhay, ay tatanggapin na lang din niya. Susunod na lamang siya sa agos ng kanyang buhay. Alam mo kasi, Melissa, kaya ganyan kalamig ang pagkikitungo ni Prinsipe Emil sa akin dahil sa nangyari. 10 taon na ang nakaraan kasi simula ko pa lang noon bilang kabalyero ng kaharian. Hindi pa masyadong nahubong ang galing sa pakikipaglaban. Tapos sinalakay kami ng mga kalaban. Dito mismo sa kahariang ito. Inatake at walang awang pinatay ang aming ibang kasamahan. Kasama si Ama at ang kambal ni Amel, si Prinsipe Amelo. Kaya nagalit siya sa akin. Hanggang ngayon, di niya matanggap na wala ng ama at ang kanyang kambal. Sa akin niya lahat iyon sinisisi. Ang totoong hari na asawa ngayon ng aming rena ay hindi siya totoo naming ama. Hindi niya mapigilang malungkot sa kwento ng prinsipe. Sobrang bigat ang pinagdadaanan ng angkan ng mga ito. Buong akala ni Melissa ay sa mga tao lang ang mga pagsubok at problema. Meron din pala ang mga ito. Hayaan mo, mahal na prinsipe, lilipas din lahat ng bigat na pinagdadaanan nyo. Hindi ako sigurado kung maghihilom pa ang sugat sa puso ni Amel. Pero sana lang. Uwi ka nito. Makalipas ang ilang mga buwan, kahit paano ay naging maayos naman ang pakikitungo ni Prinsipe Amel sa kanya. Kahit pa man ay sinusumpong ito ng pagiging bugnutin, paminsan-minsan. Sa edad niyang 19, minsan din siyang napapaisip na sana makauwi na siya at makagala na rin habang bata pa. Ngunit iniisip niyang baka matigil ang pagpapala ng angkan mula sa karian ng mga engkanto. Kaya kailangan niya magtiis. Ang Tia Elay nga niya nagawang manatili doon at umabot na ng halos dekada. Iyon nga lang at hindi talaga ito makakabalik pa sa kanilang mundo. Melissa, kumusta ang buhay mo dito? Ayos lang ba? Kung gusto mong bumalik sa ating mundo ay ayos lang pamangkin. Nagamot na rin naman ang pangungulila ko sa iyo at kasama na ang buong angkan natin. Pero kung gusto mo ulit akong dalawin dito ay mababait naman sila. Kaya pwede ka pa rin labas-masok sa kaharian nila. Uwi ka nito. Sigurado po ba kayo, Tia Elay? Oo naman. Masaya na ako na kahit papano ay nakasama kita dito ng panandalian. Matapos yung sabihin ng kanyang Tia Elay, ay naisip pa na ganyang magpaalam sa Rena at mga anak nito. Di na ayaw pang pumayag ng mga ito, lalo na ng dalawang prinsipe. Ngunit nangako siyang dadalasan pa rin niyang pamamasyal sa kaharian. Darating sa bahay nila. Nako anak, namimiss ka namin ng iyong ama. Akala namin hindi ka na rin babalik. 3 taon ka nang hindi umuwi, anak. Sobrang nabahala ang tatay mo sa iyo. Umiiyak na wika ng kanyang ina. Nasaan nga pala ang tatay, Nay? Nako, alam mo bang hinirang po ng barangay ang iyong tatay? Mag-iisang taon na. Ayaw sana niya, kaso ay pinipilit siya ng taong bayan. Kaya ayon, araw-araw ng abala. Marami na kasing natulungan ng iyong ama. Halos lahat ng tao dito sa ating baryo ay pinatayuan ng tatay mo ng bago at matibay na bahay. Talaga po, Nay. Naku, ang saya ko. Hindi na sayang ang yaman na binigay sa atin ng mga engkanto.
Oo anak, pati ang mga tiyuhin at tiyahin mo ay nakiisa sa iyong ama. Napakagandang bagay na marinig yan, Nay. Pwede kaya akong pumunta doon? Nako anak, sigurado akong masosorpresa ng sobrang iyong ama. Ito ang sagot ng kanyang ina. Agad silang nagabang ng tricycle. Sobrang namangha si Melissa dahil sa napakalaking pagbabago ng lugar. Simentado na lahat ng daan at marami ng pagbabago gaya ng mga malalaking bahay at mga pamilihan doon. Si Tio Amber pala, Nay, kumusta sila ni Tia Salvacion? Biglang tanong niya. Nako anak, siguro nga malaking tulong ang malaking pera. Kasi binigyan pa ng pagkakataon ang iyong tiyahin na mabuhay. Ilang beses din siyang naging kritikal. Siguro rin, kumapit din siya sa taimtim na panalangin. Kaya noong nakarecover na siya ng gusto, ay humingi siya ng tawad sa lahat ng magkakapatid. Maging ang Tio Amber mo. Simula noon ay naging mabuti na sila sa lahat. Mahabang kwento ng kanyang ina. Salamat naman kung ganun, Nay. Masayang sagot niya. Natigil ang tricycle sa labas ng barangay. Ay diretso siyang bumaba at nauna nang pumasok sa loob. Hinanap agad niya ang opisina ng kanyang ama. Saktong pagbukas ng pinto ay kakataw pa lamang siya. Nagulat siya at diretsong nagtama ang kanilang mga mata ng lalaking palabas roon. May kailangan kayo, Binibini? Tanong nito. Kay Kapitan sana, nandyan ba? Abay oo. Sagot nito na niluwagan pa ang pinto para malaya siyang makapasok. Tatay! Sigaw niya. Nagulat ang binata at napatulala na lang sa kanya at sa amang kapitan na noon ay nagyakapan. Pagkagawa ay dahan-dahan itong isinara ang pinto. Iniwan silang mag-ama sa loob. Anak naman, bakit ang tagal mong bumalik? Akala ko tuloy mamamatay na lang ako sa pangungulila sa iyo. Tatay naman, syempre hindi mangyayari yan. Sabi ko naman hindi ba? Babalik ako at heto na ako. At huwag kang mag-alala. Hindi mo na ako aalis dahil tutulungan kita sa iyong mga trabaho. Gagawin nating maunlad ditong ating baryo. Aniya. Nako anak, gusto ko yan. Hindi pa nga ako nangangalahati sa aking gustong gawin sa ating baryo. Pero alam ko magiging maganda at maging maunlad ang ating baryo pagdating ng panahon. Wika ng kanyang ama. Biglang bumukas ang pintuan at dumungaw ang kanyang ina. Domeng, anak, doon lang ako sa labas ha. May kausap lang ako. Sabay wika nito. Sabay sarang muli ng pinto. Malikusapan silang mag-ama at walang paglagyan sa tuwa si Melissa dahil sa kakaibang buhay na kanilang tinatahak ngayon. Biglang bumukas ang pintuan. Bumalik muli ang kaninang lalaking kasalubong ni Melissa. Lumapit ito sa kapitan at may binigay na mga papeles. Ito po, Kapitan. Lahat ng mga papeles at permit para sa itatayong detachment sa Baryo Isanaya. Wika ng binata. Tay, magtatayo ng detachment ang militar dito? Tanong niya sa kanyang ama. Oo anak, sa sitio Catalina. Sa pinakadulong sitio. Malayo sa mga sibilyan. Ang dami na kasi mga terorista sa ating lugar. Kaya dapat nang magkaroon ng maraming sundalo na siyang poprotekta sa kapayapaan ng ating baryo. Mahabang litanya ng kanyang ama. Tumangaw lamang siya. Noon pa man ay mayroon ng pugante at terorista sa kanilang lugar. Marahil ay mas lalo nang lumala sa pagdaan ng mga taon. Oo nga pala anak, itong si Lieutenant Delgado. Galing pa siya ng Visayas at dito nakadestino sa ating baryo. Malaking tulong na dito sila laging nakaoperasyon. Nababawasan ang mga tensyon sa lugar natin. Ang dami na kasing salbahe. Basta na lang manghihingi ng buwis sa mga negosyante at mga hasyendero. Akala mo naman batas. Sana naman mamuhay din sila ng patas. Litanya ng kanyang ama.
Hindi na talaga nagbago ano itay. Dati pa yan na. Oo nga anak eh. Reklamo ng kanyang ama. Kapitan, hindi ko alam na may anak ka palang dalaga. Uwi ka ng lieutenant. Bay oo, matagal lang ito sa syudad. Iba din po ba yung chismis na nasa mga engkanto? Anong engkanto? Sinong nagsabi? Gulat na tanong ni Mang Dauming. Huwag mo na lang isipin yun, Kapitan. Hindi ko rin sigurado kung kanino galing ang kwentong iyon. Pero talaga naman, ang ganda ng anak niyo ah. Puri nito. Naman, at sigurado akong wala ding nobyo ito. Nakangiting wika ng kanyang ama. Tatay, saway niya. Anak, subok ng mabait itong aking kaibigan. Matagal na rin sila pabalik-balik sa atin. Katunayan nga pinatuloy ko na sila sa ating lumang bahay. Tuwing dito sila nakaka-operasyon. Kwento pa ng kanyang ama. Nahihiya siya sa binata dahil kakaiba ang himig ng kanyang ama. Pasulyap-sulyap lang din sa kanyang binata. Nagpaalam na siya sa kanyang ama dahil alam niyang may mahalagang pag-uusapan ang mga ito. Nagpasya na rin siyang umuwi na muna kasama ang ina. Gusto niyang ipagluto ang ama. Magkakaroon ng masarap at masayang hapunan sa kanila. Anak, ito lang? Tanong ng kanyang ina nang makitang 1 kilo lang ng alimango, hipon at isda ang binili niya. Nay, 3 lang tayo. Sayang naman. Sa susunod na lang na linggo tayo magpapakain sa ating mga kapamilya. Tayo man ng 3. Anak, 1 batalyon ang nilulutoan natin ng hapunan gabi-gabi. Iyan na kasi ang naipangako ng iyong ama sa mga sundalo. Kaya nga may 2 tagaluto sa bahay. Dahil alam ng tatay mo na hindi ko kakayanin. Nako, marami na pala, Nay. Di bibili na lang tayo ng marami. Aniya. Wala siyang magawa. Alam nga namang nakatunganga lang sa kanilang masarap na handa ang mga sundalo. Kinagabihan ito ang tuwa ang mga sundalo nang makita ang napakaraming handaan. Nako, may parte pala dito kaibigan. Wika ng isa. Pasasalamat lang ito kasi nandito na naman ulit ang aming kaisa-isang anak. Sana nga ay hindi na siya aalis pa. Malungkot na wika ni Mang Dauming. Ligawan mo na lang Lieutenant Delgado. Total binata ka naman. Mabait at makabayan. Sigurado kong hindi magiging hadlang si Kapitan at ang kanyang may bahay. Wika ng isang sundalo. Pinamulahan ng mukha ang dalaga. Samantalang si Lieutenant Delgado ay patawa-tawa lang. Subukan mo lang kung magugustuhan ka ng anak ko. Nasa kanya naman ang pagpapasya dahil may sariling desisyon na siya. Kung ayaw niya, edi pasyensya. Wika ng kapitan. Iyawan ng lahat halos, hindi ang mga ito natigil sa panunukso sa lieutenant hanggang sa matapos ang kanilang kainan. Makalipas ang 1 linggo ay hindi na makatiis si Lieutenant Delgado at nagpaalam na nga ito sa mag-asawa. Naliligawan ang nag-iisang anak na si Melissa. Pareho silang nahihiya nung una hanggang sa nasanay na si Melissa sa presensya ng binata. Patuloy ito sa panliligaw hanggang sa umabot na sa 5 buwan ang panliligaw nito. Ngunit hindi pa rin siya sigurado. Nalilito siya sa kanyang nararamdaman. Baka paghanga lang ang kanya para dito dahil sa kagitingan at pagiging makabayan nito. Hanggang sa isang gabi ay hindi inasahan ni Melissa na may isang bisitang darating para bisitahin siya. Prinsipe Amel, paano ka napunta rito sa aking kwarto? Gulat na tanong niya. Isang hating gabi nang magising siya dahil sa ramdam niyang may tumapik sa kanyang balikat. Dito ang portal ng aming mensahero. Dito mismo sa kwarto mo. Wika nito. Napatango siya dahil naalala niyang dito nga niya ito pinalipat sa kanyang ama upang masigurong walang ibang makakita.
Hindi mo man lang naisip na dumalaw sa amin. Tila mahinanakit na wika ng binatang engkanto. Pasensya na mahal na prinsipe, kasi may manliligaw ka na dito. Mahal mo ba siya? Paano mo alam? Dahil lagi akong nakamata. Mas lalo pa siyang nagulat. Ngunit bakit nga ba hindi? Kaya nitong sumulpot kung saan saan. Nang hindi nakikita ng mga taong ayaw nitong makita at maramdaman ang presensya nito. Melissa, mahal mo ba ang lalaking iyon? Tanong ulit nito. Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Anya. Melissa, mahal kita. Mahal na mahal. Simula nung araw na nilisan mo ang aming mundo, naging mabigat ang lahat na hindi ko maintindihan. Sinubukan kong tiisin na huwag kang makita, ngunit hindi ko kaya. Mas lalo akong nasaktan. Ngunit nang maglakas loob akong puntahan ka sa mundo nyo, eto naman ang bumungad sa akin. May ibang lalaki na umaaligid sa'yo. Mahabang kwento nito. Hindi siya makasagot. Hindi rin niya alam kung anong isasagot niya rito. Sana naman hindi pa huli ang lahat para sa atin, Melissa. Uwi ka pa rin ito. Pasensya na, Prinsipe Amel. Naguguluhan talaga ako. Anya. Inutusan niya ito na iwanan siya dahil gusto niyang mapag-isa. Malungkot itong lumisan at tanging buntong hininga ang reaksyon nito bago tuluyang nawala. Kinabukasan, nagtaka si Melissa dahil hindi niya nakita si Lieutenant Delgado sa agahan. Hindi na siya nag-alangan pang magtanong sa mga kasamahan nito. Nako, sobrang sama ng pakiramdam ni Lieutenant ngayon. Ayun, nanginginig sa sobrang taas ng lagnat. Wika ng isang kasama nito. Lagnat? Kaya ayos ng pakiramdam niya kagabi ah. Yun din ang pinagtataka namin. Masaya naman kaming nagkwekwentuhan kagabi. Bigla na lang siyang nagreklamo na masakit daw ang ulo. Tsaka ngayon, ayaw nang bumaba ng lagnat niya. Kwento rin ng isa. Nako, mukhang may iba sa dinaramdam ni Lieutenant. Hayaan niyo at dadaling ko dito ang albularyo para matignan siya. Wika ng ina ni Melissa. Walang kung anong pagdududa sa utak niya. Sa pagkakalang normal na lagnat lang ang lahat. Ngunit nang tawagin ni Aling Cora ang albularyo, ay napag-alaman nilang hindi iyon normal na lagnat lang. Naengkanto ito dahil may isang elemento na umaaligid dito. At tingin nito kay Lieutenant ay isang kakumpetensya. Biglang naalala ni Melissa si Prinsipe Amel. Posible kayang si Prinsipe Amel ang may gawa nito? Tanong niya sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung sa anong paraan niya tatawagin ang prinsipe. Naisip niyang pumasok sa kwarto at subukang tawagin ang binatang engkanto doon. Hindi niya inasahan na maging matagumpay ang pagtawag niya dito. Maawa ka, Prinsipe Amel. Anong ginawa mo sa isang inosenteng tao? Tanong ni Melissa sa prinsipe. Bakit labis ang pag-aalala mo sa kanya? Tanong nito. Itatanong pa ba yan? Halos hindi na magising si Lieutenant Delgado sa sobrang init ng kanyang katawan. Parang awa mo na mahal na prinsipe. Kunin mo na kung ano mang nilagay mong sakit sa kanya. Pakiusap niya rito. Umiling ang prinsipe na tila ba nasasaktan sa kanyang malasakit sa binatang engkanto. Hindi ko gagawin. Mas mabuting mamatay na lang siya. Inagaw niya ang iyong atensyon na dapat ay sa akin. Nagulat si Melissa sa ganong reaksyon ng prinsipe. Hindi niya ito nakilalang makasarili. Ngunit dahil sa pag-ibig nito sa kanya, ay tila ibang prinsipe na ang kanyang kaharap. Bakit pa kita nakilala kung hindi ka naman pala magiging akin? Bakit ka pa itinuro ni Kuya Arturo sa akin? Para ano? Saktan muli ang damdamin ko. Ilang beses ba dapat masaktan? Tanong nito. Prinsipe Amel, alam kong mabait ka kagaya na Prinsipe Arturo. Alam ko rin na napakarami mo ng pinagdaanan. Pero, huwag mo namang daanin sa dahas lahat. Kung talagang para ako sa'yo,
mangyayari iyon. Magiging akin ka kung walang siya. Giit nito. Parang awa mo na, Prinsipe Amel. Hindi mo alam kung gaano kalakas si Lolo Simeon. Anya. Ang tinutukoy niya ay ang albularyo. Ngunit nagbatigas pa rin ito. Hanggang sa nagulat din siya nang bigla na lamang itong namilipit sa sakit. Hindi iyon basta-basta lang dahil tuloy-tuloy hanggang sa nagulat na lamang siya. Nang unti-unting maging abo at natunaw sa harapan niya si Prinsipe Amel. Tumakbo siya sa lumang bahay kung saan naroon ang albularyo at ang binatang sundalong ginagamot nito. Itigil mo yan, Lolo Simeon. Saway niya. Wala na. Patay na ang inkantong iyon. Wala nang mananakit pa kay Lieutenant Delgado. Wika ng matanda. Napatulala na lamang siya habang nakatitig sa katawan ng sundalo. Mahimbing pa rin itong natutulog, subalit wala na itong lagnat. Pagkawari niya ay kasalanan niya ang lahat. Kung hindi dahil sa kanya ay hindi nangyari iyon kay Prinsipe Amel. At hindi rin sana nangyari sa sundalo na magkaroon ng ganoong sakit. Dahil hindi iyon gagawin ng prinsipe kung hindi sa selos. Nang magising ang sundalo ay siya agad ang tinawag nito. Salamat naman at walang may masamang nangyari sa'yo, Melissa. Ang sama ng panaginip ko sa'yo. Wika nito nang magising ito. Sa pilitan kang kinuha ng mga engkanto para ikasal sa kanilang kaore. Kala ko totoo. Panaginip lang pala ang lahat. Wika nito. Alanganin lamang siyang ngumiti. Melissa, talaga bang hindi mo ako magugustuhan dahil sa engkanto na manliligaw mo? Biglang malungkot na tanong ng binata. Nagulat din siya kung bakit iyon ang naitanong nito. Konting panahon pa, Lieutenant Delgado. Masyadong magulo ang lahat. Anya. Nagpaalam na rin ang albularyo kaya hinatid ito ni Aling Cora sa labas. Malaya silang nakapag-usap na dalawa. Nagpaalam ang binata na magpapatrolya sa mga kagubatan dahil may nakapagsabi na maraming rebelde ang nasabing bundok. Palaban nga ang buong grupo ng mga sundalo. Marami silang napatay. Ngunit mayroon ding ilang nagbuwis ng buhay sa kanila. Wala silang magawa dahil ganoon ang takbo ng operasyon. Huli na nang mapansin nilang wala si Lieutenant Delgado. Nang hanapin nila ito, ay napagtagpuan nila itong may malalang tama ng bala. Dali-dali nila itong dinala sa ospital. Mabuti na lang at nakaabot sila sa emergency room nang hindi ito nakatulog. Nang gabing iyon na hindi nakatulog si Melissa hanggang sa mabalitaan na lang niyang nasa ospital ang lieutenant at nasa peligro ang buhay. Doon niya naramdaman ng sobrang pag-aalala dito. Agad niya itong pinuntahan, ngunit pagdating niya ay tulog na ito. Lieutenant Delgado naman, papatayin mo yata ako sa nervyos eh. Anya, habang hawak ito sa kamay. Gumising ka naman, para mo ng awa, hindi ka pwedeng mamatay. Anya, nagsimulang pumatak ang kanyang luha. Kung kailan na kumatos ito ay tsaka naman niya napagtanto na mahalaga sa kanya ang binata. Kung kailan nasa ICU ito, ay tsaka lang niya gustong sabihin dito na mahal niya ito. Sana hindi pa huli ang lahat, Lieutenant Delgado. Anya habang umiiyak na nakatingin dito mula sa kristal na pinto ng ICU. Bawal itong lapitan, bawal pumasok, bawal makausap. Masyadong kritikal ang kalagayan nito. 72 oras ang binigay ng doktor. Kapag ito ay hindi magising, wala na itong pag-asa pang mabuhay. Kaya todo ang kanyang dasal na sana bibigyan pa ng pag-asa na mabuhay ang binata. Hindi na siya mag-alinlangan pa na sabihin dito na mahal niya ito. Sa kabila ng konsyensya niya dahil sa nangyari kay Prinsipe Amel, paniguradong magagalit sa kanya ang Rena
at si Prinsipe Arturo na rin. Ngunit hindi niya maibalik pa ang oras. Pinakausapan rin niya si Prinsipe Amil na mga sandaling iyon. Ngunit ayaw nitong makinig sa kanya. Kaya hindi niya dapat dadalhin ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib. Melissa anak, nandito na kami ng tatay mo. Kumusta si Lieutenant? Tanong ng kanyang ina. Hindi maganda ang kondisyon niya, ina. Kaya sana'y magising siya matapos ang 3 araw. Umikbi niyang kwento sa ina. Sabi ng mahal mo si Lieutenant ayaw mo lang aminin. Huwag kang mag-alala anak. Gagaling si Lieutenant Delgado. Hindi lang para sa iyo, kundi para na rin sa taong bayan. Wika ng kanyang ina. Niyakap niya ito ng maigpit upang makaramdam ng comfort. Wala siyang ibang karamay sa mga oras na iyon, kundi ang kanyang ina. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang pamilya ni Lieutenant Delgado. Umiiyak ang ina nitong papalapit sa pinto ng ICU. Anak, Gary, bumangon ka dyan. Alam kong malakas ka. Umahagol-gol na wika ng ina nito. Napatakip na lamang siya ng kanyang bibig upang mapigilan ang muling pag-iyak. Nakita ng kanyang ina ang kanyang paghihirap, kaya niyaya na siya nitong umuwi. Nang hindi niya makikita pang nakakaawang kondisyon ng binata. Babalik tayo sa susunod na araw anak. Tama na yan. Wika ni Aling Cora. Sinubukan rin niyang kumalma. Pagawin nila ito dadasal lamang ang kanyang ginawa. Alam niyang walang imposible sa pagdarasal, kaya dito na siya kumapit. Hanggang sa makatulog na siya. Halos tinanghali siya ng gising at sobrang tuwa niya nang ibalita sa kanya ng kanyang ama na gising na ang sundalo. Agad niya itong pinuntahan sa sobrang pagkasabik. Akala ko hindi mo na ako dadalawin. Ang gusto ko pa naman sana noong magising ako ay ikaw agad ang bumungad sa akin. Wika nito. Huwag ka. Akala mo naman hindi ako napagod sa pagbabantay kung kailan ka magising dito. Pagtatapat niya sa binata. May himig pagkadismaya iyon dahil hindi nito naramdaman ang kanyang presensya. Talaga, dito ka nung isinugod ako. Gulat na tanong nito. Tila ba hindi ka panipaniwala? Siyempre no. Hindi ibig sabihin yan ay mahalaga talaga ako sa iyo. Tanong nito sa kanya. Ngumiti lamang siya ng matamis. Pagkatapos ay tinitigan ito sa mata. Nakipagtitigan pa ito sa kanya. Ano ba yan? Ayaw akong sagutin. Matulog na lang kaya ako ulit. Tapos, ayaw ko na rin magising. Pananakot nito. Gary naman Angil niya na nakapamewang. Nakatayo lang siya sa gilid ng binata habang hindi inaalis ang pakikipagtitigan dito. Tinawag mo ako sa pangalan ko. Ito ang tanong nito. Ngumiti lamang siya. Sige na, oo na. Aaminin ko na. Mahalaga ka talaga sa aking timangka. Kaya sana naman ay mag-iingat ka na sa susunod na operasyon. Mauna pa ako mamamatay siya dahil sa pag-aalala. Kanya na hindi mapigil ang maiyak. Ngumiti ito sa kanya at kinawayan siya nito para lumapit. Yakapin mo nga ako. Utos nito. Nahiyaman ay umakap na rin siya dito. Agay, sambit nito kaya nagulat siya at bibitiw na sana sa pagkakayakap. Ngunit hinigpitan pa nito ang pagyakap sa kanya. Mamaya ka na bumitaw. Ayaw mo bang gumaling ako ng mabilis? Tanong nito na may himig paglalambing ng isang bata. Nailing lamang siya habang lihim na kinikilig. Timang ka talaga, Gary. Anong palagay mo sa akin? Antibiotic? Higit pa roon. Kaya ganito muna tayo. Bulong nito sa kanya. Mahal na mahal kita, Melissa. Mahal na mahal din kita, Gary.
Handa akong sumubok sa isang relasyon. Kaya dapat bilisan mo nang magpagaling. Anya. Tumawa ito at tinagdan siya sa noo. Oras na gagaling ako ng tuluyan. Hindi na kita papakawalan pa. Magpapakasal tayo agad. Sayang ang mga panahon at oras na magkasama nga tayo. Ngunit hindi naman kita maitabi sa kama. Uwi ka nito. Talaga? Payag ako, Gary. Hindi naman sa tagal ng relasyon ang basihan para magpakasal at magsama. Naniniwala akong tayo pa rin ang gagawa ng ating tadhana. Mangako kang magiging faithful at totoo sa akin. Dahil iyan lang naman ang kailangan sa isang relasyon. Anya Rita. Oo naman, mahal ko. Masayang wika nito. Mabilis na lumipas sa mga araw. 2 buwan ding nakaratay sa ospital ang lieutenant. Pagkalabas nito ay pinarangalan agad ito ng Pangulo. Pagkatapos ng parangal, ay agad nang namanhikan ang pamilya ni Gary sa kanila. Sobrang tuwa nilang dalawa. Hindi nila inasahan ang pag-cross ng kanilang landas. Tunay nga ang kasabihan na ang pag-ibig ay parang ulan. Bigla na lang babagsak na hindi mo mamamalayan. Pagkatapos pag nawala na at nandyan ang araw, wala ka ng pag-ibig dahil inihalin tulad mo sa isang ulan. At dito na magtatapos ang kwentong ito. Wakas ng kwento. Maraming salamat po sa pagtangkilik nyo ng Sindak Stories. Hanggang sa muli.